pinahayag ng talent manager na si Beverly Labad-Labad na balak niyang sampahan ng estafa at breach of contract si Elias Lintukan Jr. aka Elias JTV at ang kanyang banda matapos umanong hindi isauli ang halos 2.33 million na kita mula Hulyo 12 hanggang Agosto 7, 2025. Giit ni Labad-Labad, ang grupo ay tumanggap ng talent fees sa kabila ng hindi otorisadong bookings. Itinanggi rin niya ang mga chismis na personal na relasyon kay Elias na anyay, parang kapatid lamang. Sa panig naman ni Elias JTV Band, nagsampa sila ng petisyon para pawalang bisa ang kontrata dahil umano'y wala itong consideration at may elemento ng panlilinlang. Ayon sa kanilang abogado, hindi rin ito maayos na notaryo. Pero bukas naman daw ang panig ng dating manager kina Elias para idaan sa legal na proseso ang issue. Noon nga, di ba, nung... Roll BTR. Kung ano yung gusto niya, ikakabuti niya, isipin niya ng maayos. Andito naman, handa naman ako eh. Kung gusto niyang magpa-release, syempre, we have a consequences. Diba? So, we have a legal team. Andito naman sila Attorney Ang, sila Attorney Capasio. Kung gustuhin naman niya, idaan natin sa legal. Pag-usapan naman natin yun. Hindi naman natin yun kailangan pa magpagdagulan doon sa media eh. So, andito tayo. We are doing business. We are not doing war. So, kailangan talaga, negosyo is negosyo eh. Yun. Sa akin naman, sa ngayon, hindi po ako nanghihinayang. Kung ano yung binigay ni Lord, tanggapin po natin. Hindi po natin hawak yung panahon eh. At bigay niya. Sa akin, kung anong ibigay ni Lord, anong decision niya sa atin, so tanggapin ko po ng buong puso. Ayan, friendship, I was there during the media con. Dahil nga, nagsalta sila Labad-Labad na hindi demanda, pero hindi pwede demanda na. Pero ang sabi niya, willing naman silang makipag-usap kung makikipag-ayos si Elias. Yes. Diba? Pero nilino din niya dyan na... Kasi nandyan ka eh, di ba? Kaya sabi ko, I was there, di ba? Hindi, bago yan kasi, pumunta rin Kayo ako muna, sa ikaw. Quezon City RTC. Quezon City RTC para masaksihan sana yung pagsampa ng kaso. Pero at that time parang late silang aabot kasi meron din siyang mga vloggers na gusto rin i-demanda, di ba? Dahil nga sobrang trending itong kaso na to. Pero hindi na nga natin inabot yan kasi masyado silang matagal dumating dahil nasa Grammy pa sila at that time. Tapos kinagabihan, yun na yung na-interview nila. So yun nga, sabi nga ni Beverly Labad-Labad, yung didemanda daw nila yung mga vloggers na sinisiraan siya kung ano-anong sinasabi against her, na kesyo isa raw siyang bading Gersi, tapos di umano'y nabuntis siya ni Elias. Pero tama naman yung sagot siya, kung bading Gersi ako, paano ko mabubuntis ni Elias? Sabi niyang gano'n, tama naman kung bading ba ako mabubuntis. Diba? So yun po, nilinaw din niya ni Beverly Labad-Labad na wala silang relasyon o naging relasyon ni Elias. Ganon, yun na po. Pero yun nga, hindi naman nila ididemanda kung makikipag-ayos din, makikipag-usap. Lahat naman, di ba, sabi nga, nadadaan sa mabuting usapan. But to be fair, diba? pero to be fair, yung mga sinasabi naman sa side naman ni Elias, di ba, syempre, laging may dalawang side, di ba? Sa side naman ni Elias, pinapasinungalingan naman lahat nung sinasabi naman ni Beverly. Di ba, na parang, kung i-demanda sila, parang may kontra-demanda rin sila. Correct, diba? Pero nga, baka na lang po natin. Alam ko nagpa-interview din siya si Elias. Diba? So baka na lang po natin kung saan hanto ang demanda ng dating manager dahil nga po sa sinasabi breach of contract. Kasi ang sabi ng friendship, tumatanggap mo kasi itong si Elias according sa kanila at kay Labad-Labad Beverly na without her knowledge, kasi bilang manager dapat daw pinapaalam sa kanya kasi nga nakapirmo siya ng exclusive contract kay Beverly. Kaano kaya ni Mario si Beverly? Kapatid ni Mario Labad-Labad. Pero si Mario Labad-Labad lang. Walang labad-labad.